Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. Titignan natin ang energies for you ngayong New Moon Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. At comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. And meron tayong 20% discount sa mga tarot reading services hanggang July 31 kapag nag-book kayo. So, take advantage of that promo. So, itong reading na to mas makakabuti na panoorin nyo yung moon sign, sun sign, tsaka yung inyong ascendant or rising sign. So, for you Taurus, this is happening in your 4th house, itong new moon in Leo. So, new moon is about new beginnings, new opportunities, new pathways, and Leo energy is about being seen, being confident, and creative. So, maaring meron ka mga bagong ideas or mga bagong plano for your family or your home life, family life. Pwedeng may kinalaman to sa pagpapatayo ng bahay, may mga renovation, may mga expansion, or pwede ring meron ka mga bibilihing bagong kagamitan sa bahay ninyo, no? Kasi meron tong positive aspect sa second house mo. Uranus is change. This is unexpected. So, pwedeng yung iba sa inyo may unexpected na pagbili ng bahay, unexpected na paglipat ng bahay, unexpected na may papagawa ka sa bahay mo. Mercury is also in retrograde here. So, Mercury is the planet of communication. Just pay attention lang sa kasi since naka-retrograde si Mercury, it's in your 4th house. Pagdating sa pakikipag-usap or communication mo sa parents mo or sa family members, pwede magkaroon ng misunderstanding, miscommunication. So, be aware of your words, yung mga masasabi mo. Okay? Mas maganda pa rin na yung maganda kasi na may awareness kayo para ikaw mismo, kung makokontrol mo rin yung iyong mga iniisip mo, yung mga sasabihin mo, the way you communicate. Ayan. And meron din tong positive aspect sa iyong 12th house, which is about your subconscious, your mind, your can be your mental health. So I also see pwedeng may forgiveness dito, no? Lalo na kung nagkaroon kayo ng issues with your parents, ng tipong hindi kayo masyado nag-uusap, or may sa family, kung sino mang kapamilya or any part of the household na nagkaroon ng issue, misunderstanding, pwedeng magkakaroon ng pag-uusap, and this is going to be forgiven. So, may forgiveness, may maayos. Saturn is here as well. So, pwede kasing may mga bagay na pumipigil sa inyo sa ngayon na gawin because of your pride, no? Leo is about pride din. Oo. But, since meron ditong energy ni Neptune. Neptune is also about healing. So, maaring you are healing from any issues or pain na nag-cause sa'yo tsaka sa family mo ng naging issue before. Pwedeng yung mga sa kamag-anak, relationship mo sa kamag-anak, pwedeng may kinalaman rin sa pera, sa resources, pwedeng may inheritance na hindi naayos, or alam mo yun, may mga issue sa resources na tipong hindi ka pinahiram ng gamit, or hindi mo pinahiram ng gamit yung kamag-anak mo. Oo. So, meron tong challenging aspect sa 10th house, which is about your career. Pluto is here. So, Pluto is also in retrograde. So, yung iba sa inyo, you are rethinking your career. Pwedeng iniisip mo ngayon kung masaya ka pa ba sa trabaho mo, or meron ka ng gustong gawin para may magbago sa setup mo sa pagtatrabaho. Yung iba sa inyo pwedeng, since nasa 4th house nyo to, pwedeng meron kayong bagong source of income, or magkakaroon kayo ng career, trabaho na kahit nasa bahay lang kayo. Ano yon, 'di ba? Uso na ngayon ng mga home-based jobs, or
pagiging self-employed na kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka. 'Di ba? Marami yan, maraming industry na yan. Pwedeng affiliate marketing, content creation, name it, no? Or pagkakaroon ng tindahan sa bahay, 'di ba? So, I think ngayon you are puwedeng may mga plano ka kung hindi ka pa nakakapag-resign, kung hindi pa 'yan nangyayari sa ngayon, maaaring pumapasok na sa isip mo na gusto mong may baguhin sa sitwasyon mo ngayon, especially sa career mo, na mas gusto mong mag-focus sa na may value, magkaroon ng value yung oras mo kaysa sa nagse-spend ka ng maraming oras at panahon sa pagtatrabaho sa ibang kumpanya, na mas okay na kung sarili mong kumpanya yung ginagawa mo or yung bini-build mo. So, you have a lot of dreams actually na tinatago mo lang or parang iniisip mo lang siya but you are not really taking action. But I think anytime soon, magkakaroon ka na ng mga inspiration na parang okay, there's like a push para sa'yo na simulan na, gawin na yung mga projects, yung mga gusto mong gawin for your career. Kasi kumbaga yung iba sa inyo, ano na, yung bang parang pagod na or stress na or you feel like there's a lot of things, maraming bagay na nami-miss out mo because you are working outside of your family. O, ibig sabihin dahil malayo ka sa family mo. So, pwedeng iba sa inyo, kailangan pang lumayo sa pamilya para makapagtrabaho. Pwedeng nasa abroad kayo or, nasa ibang town kayo. So, pwede rin ang challenge sa inyo is yung commute, na yung pagko-commute nyo everyday, whether nasakay kayo ng public transport or nagda-drive kayo. You feel like you want to focus on kung saan ka mas komportable. Oo. Okay? So, let's see. What is the energy of the 4th house? You have the 4 of Pentacles. Oh, financial stability. Resources mo sa bahay. So, maaring yun talaga yung goal mo ngayon. Magkaroon ng source of income kahit nasa bahay lang. And yung iba naman magpundar ng sariling bahay. And this is also financial security. So, yun yung gusto mong maisaayos, magkaroon ka ng financial security. So, for your 2nd house, you have the 3 of Pentacles, which is about collaboration, work, working with others. So, maaring meron kang mga taong makakasama for this project. Pwedeng mga family members mo, mahal sa buhay, or someone who is close to you. This is also about contracts. So, pwedeng, you may be taking out a loan, no? May loan para ma-finance yung kailangan yung simulan na proyekto nyo sa bahay, whether this is business, source of income, or kagamitan na mapapakinabangan nyo sa bahay. What is the energy ng 12th house? With the Hermit, yes. The Hermit is about reflection, isolation. So, ngayon, marami kang realization of the things na dapat mong i-prioritize. Maaring ngayon, sinusort mo na sa isip mo, kumbaga inaayos mo sa isip mo kung ano yung mga bagay na naglilimita sa'yo from achieving your goals and your dreams. Okay? And you are thinking about practical ways para maisakatuparan mo yun. What is the energy of the 10th house? You have the Justice card, which is about bringing balance into your life. This is also about decision making. So, I think, itong transit na to, lalo na, actually kasi ang Pluto in Aquarius, matagal na transit yan. But definitely, magkakaroon ng changes sa the way you show yourself to the world, yung mga legacy mo, yung mga ginagawa mo sa trabaho, yung career path mo. Marami kang matututunan or marirealize kung ano talaga mas importante or mas kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kasi yung iba mga ngailangan na talagang may i-let go na career para sa
welfare ng family para sa kaayusan ng inyong pamilya. Let's see what else. For Taurus, have faith in your dreams. Ayan, magtiwala ka, maniwala ka sa iyong mga pangarap. Kasi matutupad naman talaga yan kung gagawa ka ng action. The energy is gaining momentum. Yes. So, kailangan din na alam mo yung timing, no? Timing is essential para maging successful ang isang ilo-launch mo or sisimulan mo. For example, kung ikaw ay sa start ng business, magandang i-timing mo yan kung kailan kung kailan sweldo o kaya naman no yung season mismo, Christmas season, 'di ba? Dahil maraming bumibili ng mga gamit and nag-avail ng mga services. So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.